Okay, kung naamon mga Bibles review karong nga kabutagon mga iso na to kaprihan in the book of Mark, chapter 2 verses 3 to 5, then 11 to 12. Excuse me. Yung magsaok-saok ko kung tinaok. Medyo kapugan ni magdahil na makasaok, medyo tanong. Kaya ngun siya din ha, may nangabot nagadalag usa ka paralitiko nga gidayungan sa tuwa karon sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kan Jesus. Busa giuklab nila ang usa ka bahin sa ato sa tungod gayud ni Jesus ug ilang gituntun ang paralitiko na naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya, busa niingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Then sa 11 to 12, "Bangon, dada ang imong higdaan, paulit sa inyo." Samtang nagtanaw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang iyang higdaan ug bidali paglakaw. Tungod niini hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, masukad, karon pa kita makakita gitabo nga sama niini. Magampot ta? Our gracious and loving Father, salamat kay Ginoo nga kabuntagon. Thank you for this opportunity, Lord, na magtapo kami uban ng makaisunan to study your word, to grow together. O salamat kay kabalumi na iban ng mga nasod diri sa kalibutan, nagtagok-tagok sila karon Ginoo para lang makasimba. Nagtagok-tagok sila Ginoo para makabasa lang Bible. But here, we have all the freedom, Ginoo. Manang we thank you for this, O God. O salamat kay karon nga takna Ginoo nga imong balang Espiritu Santo nag-hover sa akong taliwala karon. Walay bisan unsang buhat sa unod mudaog karong kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Ug salamat kaayo nga ikaw makiistorya sa imong mga katawhan, dili ako tigpamaba lamang ko sa imong mga pulong. Ginoo, ikaw magalandag sa ilang una-una, magalighten sa ilang kasing-kasing. You will speak directly unto them. You will give them the rema they need, O God, this day. We thank you and we give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Okay? So, kaning gibasa nato nga passage mga igsoon, actually ang context ni ini is Jesus' authority to heal and forgive. So mao'y pinaka-context ani mong atong gibasa, ang otoridad ni Ginoong Jesus nga moayo o mopasaylo og mga sala. Kay ang tema sa tibuok libro sa Mark, mga igsoon, kung basahon ninyo na from Mark 1 hangtod sa pagtapos ini, ang tema ni Ana is nagpadayag siya, nagrepresent siya as Jesus, the Messiah, the Son of God. So mo'y pinaka-tema sa the Book of Mark. So kung imong tunan pag-ayo ang Book of Mark, nag-showcase siya, pinaagi sa teachings ni Jesus Christ, sa mga healings niya ngayon, sa mga miracles na ihimo, gi-represent jud o gipakita jud diha ang divine nature sa Ginoo. Kay ani nga tayo mga isong nagisulat ni siya ni Mark, is daghan pa ang dili mutuo that Jesus Christ is the Son of God. So dili sa mutuo that Jesus Christ is the Messiah. So mo rin gisulat ni siya ni Mark para ipakita sa mga Hudyo, sa mga tao niya to before, that Jesus Christ is the Son of God, that He is the Messiah. Kaya even up until now, ang Israel, mga isuon karong modern times, 70% Judaism. Na-imagine 2% ang Christianity. Ang Muslim is nasa 20%. Gamay ra nituo that Jesus is the Messiah. So padayon nato i-pray ang Israel nga padalaan pagdaghang nga mga missionaries for them nga mutuo sila that Jesus is the Son of God. So muna tema sa Mark, but today mga isuon, gusto na kong i-highlight kining upat ka tawo nga nagdayong sa paralitiko. So kining upat ka tawo nga nagdayong sa paralitiko nga gi-translate sa uban nga mga preachers and commentators as friends sa maong nga paralitiko. So muna ang title nato karong nga kabuntagon is Bring Your Friend to Jesus. Wow. So dado na nimo ang imong amigo ngadto kang Jesus. So kung imong tukion ang imuhang tan-tanaw na to, tun-an na to pag-ayo ang ani bitaw nga story may so nakita ninyo ang determination and faith sa upat ka amigo ani mao nga paralitiko. Diin makakat-on kita kung unsaon di ay nga kimahimong amigo ngadto sa mga tao nga wala pay Ginoo sa ilang mga kinabuhi.
Unsaon di ay mahimong friend ngadto sa mga close ug mga suod nato. And especially sa mga bag-o pa nga convert o bag-o pa diya sa paglakaw sa Ginoo, bisan in the middle nga ikaw nangalagad ka Ginoo, you need friends nga mudala nimo mudot-dot nimo diha sa Ginoo. Amen? So naay mga tao nga mutulod nimo kanunay, naay mga tao nga mutuntun nimo kanunay nga ikaw mudot-dot sa Ginoo. So mao ni tukion nato karon nga kabuntagon kay gusto ko nga kinatang tanan nga naglingkod karon mahimutang sama ning upat ka lalaki na nagdala sa ilang friend ngadto kang Ginoong Hesus. Sa verse 1 miingon siya dinha na paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus o si Jesus sa Capernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. So nakadungog ang tanan nga naa dito sa ilang taon sa Capernaum nga naa na si Jesus. And probably kini mao nga paralitiko maison wala siya nakabalo. Kaya naman naara siguro siya sa ilang balay. Diba? Kay paralitiko, dili siya kabangon, dili siya kalakaw. Then kining upat niya ka-amigo that is able na makalakaw, makatrabaho, sino nadunggan nila ang balita? Uy, naabya si Jesus Christ sa Capernaum, mao ba? So pagkadungog nila nga si Jesus Christ nga na sa ilang lugar, misangtop silang muna-muna ang ilang amigong paralitiko. So giadto nila ang ilang amigo nga paralitiko, kay dadto nila ngadto kang Jesus. Na pag-abot dito ikabalo ba ka? Nga si Jesus na adiri sa atong lugar? Yun siguro, wala sa Bible, pero kita, ato na lang ikuha ng mga surya. Kaya ang Mark mo ay pinaka-detail. Kung tanawin mo ang Matthew and Luke, gagmay na dyan kayo siya ma-portion sa story. Ang Mark na ang detail. So sa diyan na pag-abot, siguro dito, ginana, bro, naano ba si Jesus? Kinsa man Jesus? Kaya naarabot sa kanuna sa balay, no? Para latiko mo siya. Kinsa man Jesus? Si Jesus, kato nag-aayong mga balatian. Nagbuhat ang mga milagro. Nag-aayo. Ayaw pag ako. Nga, hindi naman dyan ako mabangon. Lawas at tuta bro. Ay, naman ganit ko kabangon. Hindi ko kalakaw. Ayaw kabalaka na amo kang dayungan. Diba? Ganaan sa sila sa mga hindi kabalaka ba? Mura pag kung sa atong modern pagkaroon, huyog ka ba kay? Ito bala sa yung plate. Kinsay yung people o kinsay na adiri karon na i-invite o ginana nga paagi. Okay? So, maybe may balibad siya or yung nakag-imita, may balibad po, then may ka, ako'y bahala sa yung pamiliti. Ay, kabala ka, anak. Registration, ako'y bahala, anak. Isa'y produkto, anak, dire mga isuon. Wala'y produkto, anak, dire karon. Kung sa ito, karon kay ako, may produkto po ka na sa una mga isuon. Na young people pa ko din, tungod kay lima may ka magsuon, pliti pa lang, registration pa lang, kayang camping sa matulong magkada. Naputik ato sa mong balay, apil ta ka, ako'y bayad sa mong registration. Bitaw ba ka? Wala naman dyan yung pambayad. Lagi. O sige, buuban na lang. Anak, di ba? So, kini nga paralytic ko, i-invite siya sa friend mo at tuta. Ako ni Bala, ay kabalaka kung di ka kalakaw, ayaw kabalaka kung di ka kabangon na aming dayungan ka na mo. And this paralytic ko mga isuon, he is blessed. Dili ba good? Bulahan siya nga ni ato si ang balay, ni offer niya nga dayungan siya, aron siya makaadto kang Jesus. Kaya kung tanawin the book of John, chapter 5, verse 7, mga isuon, na ay nagmasakiton for 38 years. For 38 years, nagmasakiton sa invalido siya. Matod pa sa ingon niya din na, Sir, walay makasakwat ka na ko nga sa linaw kung ang tubig makutaw na. O samtang ng limbasog ako pag ato sa linaw, adunay lain nga makauna ngadto ka na ko. So sa panahon ko no nga, mustir ang tubig, kaya na sa belief, ani ilang nga, tubig before nga kung mulihok na ni siya, makaayon ni siya balatian. So that maglumpa sila og adto sa tubig. Pero siya, kay dili siya kalihok, walay mutabang umusak mualsa niya para makaadto. Inana gyapon ang iyang kahimtang for 38 years, walay mitabang niya. Wala jud miluwas niya atong iyang sitwasyon until Jesus Christ miduol sa iya mo ning ingon ni Jesus nga wala man koy mitabang nako. Sir, nga moadto ning ingnan siya sa Ginoo. Tindog danay mo daanan kay naayo na ka. Amen? So, tungod kay walay tao, so kini nga paralitiko maisuon nga produkto sa invitation, he is blessed. O ikaw karon nga naglingkod dire, blessed po ka nga nag-invite ni mo musimba karon nga kabuntagon. Blessed ka nga naisig adto sa inyong lugar sa inyong barangay para mag-Bible study. Blessed ka nga imong balo or imong asawa kanunay nagdasid kanimo before na musimba ka. Blessed ka nga naakadri nga naay mga nang nagpaluyo nag-aagong agtuon ka, imbitahon ka, kumustahon ka. You are so blessed. Mo ni tinuod isuon nga panalangin. Kay
rare na kay ka makakita og mga tao nga magkugi aron sa pagpangimitar. Then verse 2 mingon siya din ha, busa nanugok ang daghan kay mga tao nga tungod niini maghuot sila nga bisan gani kunod duol sa pultahan puno. So ingat to pag-abot ni Jesus sa Capernaum, na siya sulod sa balay, na puno na. Matod pa sa mga archaeologists before na nag-study sa Bible, maximum daw 50 ang masulod sa ilang balay. Hindi man pareha karon nga na yung mga two-story, di ba, na pa yung mga veranda. Sila sa una, gamay ra. 50 ra din napuno, pati ang mga bintana, mga pultahan. Then abot sila, layo na dyan sila kaayo, naa pa dyan sa sulod si Jesus. Then nagpaprunsit pa dyan dito ang mga Parisiyo, ang mga Sadducees, nga magbantay lang kung masayop si Jesus. Diba? Naaan part na story, kung inyong basahon, naaan ang mga Pharisee and Sadducees, teachers of the law, nga nagbantay diin nila mabultahan si Jesus. Nagbantay sila din, asa sila makakita sayop ni Jesus para pasangin lang, para i-accuse, para silutan, aron maundan siya sa iyang pagwali, pagundan siya sa iyang pagpanudok. Kaya daghan naman kay mga tao na nagsunod-sunod sa iya. So nakakita sila nga daghan na kayang nanugok. And then, in verse 4, tungod ko sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Kaya daghan naman kayo naara sila sa gawas. Then, diri ko na-bless samtang nagbasa ko may suon. Ang sense of urgency. Urgency, ka na bang dinalian? O kinahanglan karon na Diyod. Bitaw ka feeling? Kaya, samtang pag-abot nila dito, pwede man unta sila mo ingon nga, paabuto na lang nato nga mahuman si Jesus o tudlo o gawas ra lagi na karon manawag na dahil ta. Di ba? Pwede sila magpaabot kung karon sa mahuman si Jesus, pwede sila magpaabot kung ang timing nga pwede nila makaistorya si Jesus, or pwede man nga usa nila ang musulod dito mo ingon nga Lord Jesus, kinahanglan ayuhon nimo to kamong kauban nga na dito sa gawas, di ba? So, ang sense of urgency nila more musinggit baka sila sama atong gibuta in the book of Luke chapter 18. Katong blind Bartimaeus na tingala siya nga nagubot. Nangutan na siya kung sa'y naa nga nagubot. Si Jesus of Nazareth na adiri sa ato. Diba isingit siya, Lord, isingit nito, Son of David, have mercy on me, kaluy ko. Pwede mang pununta, nagsingit-singit sila dito sa gawas. Pero wala. Diba, so nakita ninyo ang urgency na kinahanglan karon na Diyod. Kinahanglan na karon makita Diyod ka ni Jesus. Ano nga feeling ng libatik sa iyong mga amigo, kinahanglan karon mutuo na Diyod ka kang Ginoong Jesus. Kinahanglan karon magkita na Diyod mo, kinahanglan karon mudawat na Diyod ka. Kinahanglan karon makita ni Ginoong Jesus ang iyong sitwasyon. So there is that urgency nga na nabatunan sa iyong mga amigo, mahinungdan na nagtuklod nila na ituntun o dito sa buhuan nilang atot ang makanaog nila ang ilang amigong paralitiko. Amen? Sumurang si Apostle Paul in the book of 2 Corinthians pa, na na-sense of urgency sa iyang kinasuluran, na matud pa niya, mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Now is the day of salvation. Dili ugma or dili unya nga maulahin ang inyong tanan. Mura pagkato iyang mga amigo, kinahanglan mahitabo na jud ni karon. Feeling ito nga murag mamatay na paingon ang ilang amigo. Diba kay nagdalik-dalik man jud sa kinahanglan karon na jud. Kinahanglan maduol na jud ka kay Jesus. So ang ilang determinasyon na sila makapenetrate na sila, kinahanglan nga makasulod na, kinahanglan nga mahimamat na. Because today is the day of salvation. Nakabati ba putaan ang klaseng urgency mga isun in regard sa atong mga friends or someone special to us? Nakabati ba putaan ang urgency na kinahanglan karon kini siya mudawat na Dios sa Ginoo. Kinahanglan karon makakaplag na Dios siya og kaluwasan. Kay kani mga panahon na nagkadautan na. Kini mga panahon na nagkahilad na. Kanang mga panahon na dagan ang mga signs na nanggawas that Jesus is coming back. Dagan na kay mga senyales nga nagpakita kinahanglan kining akong amigo karon, kining tawanan nga special sa ako karon kinahanglan makatuo o mudawat na Dios siya sa Ginoo. Naa na ba kaan nga urgency mga igsoon? Or naa ba ka na nga feeling nga unya ra Lord kay ulaw pa. Unya ra Lord kay ipakay kumayo mawakpa. Unya ra Lord kay murag kulangan pa kung akong memory verse para sa salvation. Sunod ra Lord, si pastura ra kung pagtuon Lord, o naabata na nga feeling nga dili sa ta kay makulaw ta, dili sa ta kay mahadlok ta, dili sa ta kay dili pa ta able. Nabata na nga feeling, you have that urgency nga kinahanglan maduol na nimo ka nga tao ngadto sa tiilan sa Ginoo. Amen? Then makita ninyo in verse 4 next, ingon siya din ha, nga busay giukab nila ang usa ka bahin sa ato
tungod gayud ni Jesus. Sa tungod gayud ni Jesus, ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang daanan. So nakakatkat na sila dito sa atod dahil hinahinay na din. Ilan ang gilungkab ang some part, ang part na parte na tungod jud nadto kang Ginoong Jesus gituntun nila. Sa Bisaya ani kay giuklab, di ba? Pero sa English ani is gikalot, digging. Kaya ang ilahang atop sa una dili pareha sa itong mga atop karon nga sin, then naapa joy arkuba, ang ilaha before is branches, dried mud. Then strong enough siya nga mohawid og ulan o bisa pang tumban siya. So sa English ani nga translation gigamit is digging. Kay gikalot ni nila aron mabuho. Then itunto nila tong ilang amigo nga paralitiko. So samtang nagsulti, distraction nga hitabo, samtang nagtulo sa ilang Jesus, marag sa kuha karon ba nga, nagbanso, nag-worship dito. Sa si Jesus, samtang nagtulo siya ani nangahulog na tong mga kinalutan or mga hulog nga ipanglungkab, na bana, na baka to. Pero ang scenario is, wala dyan sila gibadlong ni Jesus. Or katong mga audience, baka nila nga, usa na ka naglahing milagro na rin, nabuak ng langit. Diba? Samtang nagkalot sa ibabaw, no? Nagbuho dito. So, nang gibuhat na to sa mga upat na tao, nakita ninyo ang ilang determinasyon na sa diha nga dadon jud nila ang ilang migo nga to kang Jesus. Ang determination matod pa sa English nga meaning niya is naa siya strong and unwavering resolve to accomplish a goal or a task. Unwavering. Kana bang dili jud mausap, dili jud masibog, fixed. Then even when naako ni mga challenges, bisan pagkunog na ay mga challenges, bisan kung na ay mga harang, na ay mga bara, decided sila nga padayunon jud nagbuhat ang ilang goal kay inana ang determinado nga mga tao. Yes. Determinado ba ta igsuon? Amen. Mabalibaran na kay tagkas sa mga ulaw na ta. Inana ba pud mo? Pagbisita gisira gilambahan o portahan dili na pumabalik niya kay gilambahan ko portahan. Nagbisita or nag-share ka, ipadungdungan na din ka sa Facebook, wala na dayon ka. Ang determinado nga mga tao, bisan pa kung sa challenges, unsay mga obstacles sa iyong tabangan mo, padayon doon na siya ka-determinado siya. So mo naggibuhat ani upat ka amigo na maigsuon. Sa pag-abot nila dito sa balay, nakita nila nga puno-puno ang balay, ngayon puno sardina sa kadagan sa mga tao, wala jud sila mi-give up right there. Kundi nagbuhat jud sila og mga pamaagi. So perfect example sila nang itaw bitaw nga if there's a will, there's a way. Diba? Kaya para malusot nila ang ilang amigo. So wala sila nadiskurahin nga dagan kay mga tao nga dili sila makasulod. Bisan tuod og pagsaka sa atop, ikaw lang isa musaka kag atop, lisod na magamit kag ladder. Sa una ilang ladder dili pareha karon nga nindot man style og ligon. Ilaha kahoy ra na gipang takdo-takdoan. Then imagine na 5 sila kabuking saka sa atop, naguyod-guyod pa dyan sa itong amigo na nga paralitiko nga isulod nila kanang ilahang hapin, higaan na rato nga gidaritso rato nila og alsa. Sila nanaka dito. Na-imagine ang kalisod sa ilang sitwasyon? Man ba yato? Man, wala mingon diri na kid, wala mingon diri bata, batanon, man bugat na jud to siya. Di alsa nila sa atop, wala nila balihay suon. Determinado sila makita jud mo Jesus. Bahala kalisod na silang aswat, gisaka nila dito sa atop. May kinanglang magkita dyan mo ni Jesus. Then bahala makabayad sila sa atop na ilang gilungkab. Magkita dyan mo Jesus. Determinado dyan sila. Bisa pagkasabaan sila nga, guy nanganghibang mo diri, wala pa mo giamot, gibungkag pa niyo ang among balay. Bahala pag makasabaan, bahala pag makabayad. Kinanglang amo ni buhaton, aron magkita akong amigo si Jesus. Determinado sila isuon. Then bahala pag mga makasabaan, bahala pag kung sa ipa-istorya, badlungon man sila, ang isunod lang dyan sila muna-una, kinahanglan magkita si Jesus o akong amigo karong adlaw. Oh, yes. Amen? So determinado sila nga bisan unsa pa ang challenges na naa silang atubangan karon, dili o dili dyan sila mubihan. And reason I tell you, dili lalim mag-win sa ato mga friends ngadto sa Ginoo. Correct. Daghan dyan ang baba. I tell you, dili dyan na siya dali. Daghan dyan na siyang mga babag, daghan dyan na siyang mga obstacles. Matod pa sa usa ka preacher ni Pastor Uriel, mag-ilog kag kalagi ka sa gingharian sa kangit-ngit, dili dyan na siya lalim. Dili dyan na siya easy. That's war. Bugno dyan na. Nakainom ka? Siguro si Junel. Aya si Junel kayo. Buta naman si Junel. Mag-ilog ka. Nanla na lang natuukuan.
Nga naman to Clint. Giilog mo si Clint, gikan sa ginharian sa kamot sa yawa. Nagtuo ka nga buhian nga sa yawa diha dayon. Hello? Nagtuo ka nga sige, mo na si Clint, o ganahan na. Mo ana ka stunning, masuko. Mo nang maging-away dyan na siya kay di siya musugot nga imo na siyang birahon. Mo nang dagan dyan mga barricades saga mga obstacles mahitap. Kasi nagsolve na diri sa on. To isa ka na tumaka mo. Wala? Di ba lisod kaayo? Nakadumdum ko sa kumbana, nagka-passion siya before na mo-share siya sa makauban niya sa team. Kaya siya ang tech lead, siya ang lead nila. So, nasa 30 minutes na mag-isgot everything or anything under the sun. So, nakahuna-huna siya na instead of mag-istorya sila mga binutbot o anything under the sun na walay pulos, gusto niya nga mag-ampo sila, then mo-share siya gamay sa pulong. So, pila ka mga kay once a week naman to, di ba? So, mga 2 ka bulan or tulo, naikusa sila nga report. Nasa naman ni si Kevin na nagbali-wali naman din, nag-ampo naman ni noon. Ang oras na gamiton ka para sa trabaho, nagreklamo na siya, gisulti na siya, nag-iinan din siya sa HR na, Kev, undangan na lang na to respect ang uban na ngayon. So, inkuan ang yawa, hindi ka ang yawa, pwede maayo ni. Isulod ni Kevin akong gingharian, bumbahan na to ni. So, dili dyan galing mga iso nga magkapit ka o kalag. Then, kung magkanan mga young people, kung kabigo ni mo sa gamiton, masuko ang ginikanan, di ba? Masuko ang ginikanan, daga na dahil mo, musugot pa sila maglaroy-laroy na dito sa diskwaro, bisang basketball, bala pag mag-tiktok na tiwag ayaw lang napasudlaw og simbahan. Di ba, nainay mga encounters, nainana mga backlash sa kaaway may ison, but don't stop there. Kaya paghunong, be determined, kung naagali opposition ng mga makita, the more ka malipay, kay mini anak na threaten na ang yawa. Nahadlok na ang yawa. Kung naanay ka ni opposition nga nabati ni mo na ni backlash ni kasayaw, meaning anak, naghinay-hinay, nagsugod, naghinay-hinay, naglihok ang imo mga pag-ampun. Bisan nag-pray lang ka. Bisan galing nagsugod ang kaupilitin, mas mo grabe, until the time, buwian na dyan na saya-sayawa. Amen? So, padayon lang dyan na pag-buwi mga iso. Kay the book of Matthew 28:20, niyon siya dinha, nga diba, go ye unto all the nations, teach them, disciple them. And I love that part nga mingon siya dinha, og hinumdumi. Kaya panlakaw ka mo, pangtudlo ka mo sa kumaan pulong, pag-disciple ka mo, yung giingon niya diri, og hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa diha nga mulakaw ka para mag-uwi ug mga kalag, mag-disciple ug mga kalag, yun siya hinumdumi. Ayaw kalimtig soon that you are not alone in this war. You are not alone in this battle. God is with you. Amen? Nakikuban ang Ginoo din kanimo, and kung ang Ginoo gali makuban kanimo, maghimo jud kang malampuson. Amen? Kay iyaha ang gubat ug gidaog na niya ang tanan. Mo ni iputan nato diha kanunay sa aton mga hunahuna. Nakadumdum ko sa una pagsugod namo sa Labo, Usamis, na ami youth night nga gibuhat dito every Friday. Usa sa mga na-invite kanunay ni Claire, ni Suo ni Kevin. Duha sila kabuok. Ang usa sa ilang mga testimony, yung uban na ingapin na lang dyan may youth night, kaya naluoy na daw sila ni Claire. Di ba, nakadumdum ka ni Bon, ni Allen. Kasi si Claire puno, very consistent. Kada adlaw, muadto dyan si Claire, magbaktas-baktas na siya sa una. Youth night na tagkaroon uban ka. Then, wala yung ato. Balik ka na po, nagdili dyan na niya undangan hantod na nakita niya nga misimba na dyan na ng youth night. Kung kapila dyan to niya balik-balik, sige siya balik-balik. Then, pag-testimony na ito yung nadala sa simbahan ng youth night, may anak yung tao nga, ang yapi, natin na lang ni Dri, kinaulaw naman ni, naluoy naman ni Clint, ay sige mag-ato sa balay nga, kay mahapon na, manglakaw naman din ng mga ong sa una, kay mag-invite ng mga nearby barangays na mo, kay youth night lagi ng Friday, in town, balik-balikan. Ang usa sa iyang mga bunga nga kanunay nag-invite sa una, nagpadayon karon sa Labo, na imong music director siya, o ang tibok panimalay ng nalagad sa Ginoo. Amen? So ayaw lang dyan pagbunong, determined igso, nga bisan pag unsa nang naasay mong atubangan, gaharap o gababa, pagpadayon ng Diyos. Kay wala dyan kakugi, wala yung mga gibuhat o gi-investment mo din sa Ginoo na iyan sayangon. Iyaha dyan na tanang buktian pag-abot sa saktong panahon. Amen? And then in verse 5, ingon siya din ha, nakita ni Jesus na dako kaayo ang ilang pagtuo. So nakita niya sa diha nga natunto na ang mao nga paralitiko,
Wala niya diha ka. Nakita na niya nga naghigda dito ang paralytic. Nakita ni uban ang iyang mga amigo igsoon. Nakita niya ang ilang mga pagtuon sa kadako sila mga pagtuo. Kay going through all that trouble because they believe in Jesus. In the first place, kung dili sila mahimong determinado nga buhaton tong tanan kung wala sila mituo kan Jesus. Dili sila mukatkat sa atop kung wala sila mituo nga si Jesus ayuhon ilang amigo. Dili nila lungkabo ng atop kung wala sila mituo nga kayang ayuhon ni Ginoong Jesus ang ilang amigo. Dili sila magsamok-samok o magba dito kung wala sila mituo nga si Jesus muayo sa ilang amigo. They have that faith na dako kaayong i-describe din sa Bible mga isuon. Mituo sila nga kayang ayuhon ni Ginoong Jesus ang ilang amigo. Hinungdan na kung sa istorya parang worth it ra jud ang tanan. Amen? Worth it ra ang tanan kahago, worth it ra ang ilang pagkadeterminado kay dako man ang ilang pagtuo. In the book of Hebrews chapter 11 verse 1 mingon sa diha, ang kahulugan sa pagtuong mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. So mao ni siya pagtuo nga naa na kay kasiguruhan na kay gipangayo o gihandom o gipray kanunay sa Ginoo, sigurado na ka bisan tuod o wala pa nimo siya nakita, wala pa nimo siya nagikam kay hindi niya is naa siya confidence and assurance sa mga butang nga iyang ginauman. Butang bisag wala pa niya makita, visible and tangible, na nag-hope na siya kay he have that faith. And in the book of Hebrews chapter 11 kanang tanan diha is ang tema ana faith in action. Dili lang faith, ang faith mga ison dili na siya merely wishful thinking na magunahuna o nangandoy na wish lang kasi imong munahuna. But faith is a confident trust na naa ka based on God's promises. Lord, luwason dyan nimo akong tibok panimalay kay mingon biya ka, if I believe in you, me and my household will be saved. Luwason dyan nimo niya akong amigo Ginoo kay gihatag diyan nimo imong bugtong nga anak kay nahigugma ka namo kaming tanan. Wala, Lord, ningon kasi mo mga pulo nga dili nimo tinguha nga nay malaglag, dili nimo gusto nga nay maimpyerno, dili nimo gusto nga nay mawala. Lord, mo ni tinguha nimo mapinanggaon ka, mahigugmaon ka. Walang luwason dyan nimo niya akong amigo. Luwason dyan yung mga tao ni Lord na espesyal sa kuwatong kay gigugma ni mo sila. Amen? Napabata mga isuon? Or nakuha na ta sa chinso nga itong nadunggan. Amen? So, kana na faith. And dili lang siya, kung your faith in action, you will continue to believe. Ang tungod kay nagtuo ka, determinado ka, nga mabuhat og mga butang kay kabalo ka, gamahanan ng imong Diyos. So do you have faith that God can save your friend? Do you have faith that God can save your loved ones? Even your neighbors. Kaya Ginoo maghimo ra jud siya pamaagi. Na usa ka tawo nga nagampo siya sa iyang 5 ka amigo. Giampo niya nga maluwas, kaya siya na-convert na siya. Dugay, miligid ang mga tuigan, na dugayan man jud kayo. Pwedeng dugayan na hitabo. Then atong nagdaot na siya. Pagdaot niya kuno naluwas ang tulo. Atong kapinal na siya kanang nagkapahabilin na lang dito siya mga word naluwas ang isa. Then at the day of his funeral, naluwas pa dyan kuno ang isa. Nakumpleto ang 5. Amen? So bisan tuod og namatay na siya may isuon, naa siya that kalipay, naa na siya corona nga madawat dito sa langit. Amen? Then you just have to have faith in the Lord na kaya ni gikamon ang mga tao. We just have to be patient. Kaya dili man nato trabaho ang mo convert or dili man nato trabaho mo usab og tao. It's the Lord. Ang ato lang nga matamnan nato sila. Matud pa in the New Testament bitaw din ha na lahi ang magbubo, lahi ang lahi ang magtanom, lahi ang magtanom, lahi ang mabubuan siya, ang Ginoo mao'y magpatubo. Dinaan na dahil ang mag-ani. Bisan ka, basin karon igsuon na pagkadiya sa pag-atiman or gatanong palang ka. So dili na siya diha dayon. Naapoy usa akong nabasahan nga naa siya friend, close siya nga friend. Every day kanunay kuno niya gina-share. Kay dugan ni sa mga amigoy na convict siya nga sharean. So pag-share kuno niya sa pulong sa Ginoo ana, midagan og adlaw, simana. It conversation every day kay kauban sila trabaho lakbitan jud na kanan niya sa pulong sa Ginoo. Bulan, biligid ang bulan, pag-abot, tuig, bidagan ang mga tuig. Angtod nga,
5 ka tuig, 8 ka tuig, niya na siya sa kasing-kasing nga, usa man ni mura mabuhay ni tabusok ng amigo, daga na magpila ka makatuigan. So nga to siya sa iyang simbahan, pinangutana siya ng ano man akong amigo nga dugay naman ako ni siyang ginasharean. So gi-encourage siya nga, dili na nimo trabaho, ang importante nagtanong ka. And it is the Lord na dayon ang mapatubo and in due time, mahimo na siya nga magmatinud-anon sa Ginoo. Then usa man nahimong resulta mga igsoon atong na-determine kayang upat nga idalon nila ang paralitiko ngadto sa Ginoo sa diha that they have that faith. In verse 5, ingon siya diha, nakita ni Jesus nga dako kay ng pagtuo kaniya busa mingon siya, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Then in verses 11 to 12, bangon, dada ang imong gidaan o pauli sa inyo. Samtang nagtanaw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang gidaan o bidali siya paglakaw. So ang kining nga mao nga paralitiko mga igsoon, wala lang siya maayo physically, but he was also healed spiritually. Amen. Ipasaylo siya sa iyang mga sala, giayo siya sa iyang balatian, and that is a great blessing. Amen? So, gipasaylo pa siya na the sin that separates him from the Lord, gipasaylo na siya isoon. So, natakdo na siya pagbalik ngadto kang Ginoong Jesus, and no amount of good works can do that. No amount of religion or belief can do that. It's only Jesus Christ. Amen. Kaya He is the only way, the truth, and the life. Yeah. So, tungod ato ilang mga sakripisyo mga isuon, tungod sa ilang mga pagtuwa tong 4 men, nadala nila ang ilang amigo nga paralitiko ngadto sa tiilan sa Ginoo. Nahimo nga nakadawat siya sa mao nga pagpasaylo gikan sa Ginoo. Amen. So mo ni pinakadako nga kalipay nga ato mabatunan na naan ato mga amigo moduol na sa Ginoo. Yes. Diba? Si Pastora Maminso magaling makakita sa iyang mga members sa una nga wala na or katong mga na sangyawan niya dahil muslima makahilak sa kalipay. Even the angels in heaven are rejoicing over one soul nga moduol ko na dinha sa Ginoo. Nakita po, matud pa ni Charles Spurgeon, mingon siya din na, to be a soul winner is the happiest thing in the world. Yes. Tinuod, walay kalipay nga dili kalipay nga dili matandi o kalipay nga dili matugkad ang imong mga bato na sa diha makakabit ka o kalang. Amen. Sa diha makakita ka sa imong isuon, sa imong pamilya, magluwa-luwa jud ka. Amo to Sir J, kasi nabatian ni matuloy simba na imong tibuok pa ni Malay. Years of joy. Naa siya sa masap at mga tayo. Ay, sa masap. So, wala siya din nakasaksi. Sus, magligi. Si unog luha, siguro magtagag-tagag sa ako Ako, I am blessed na pangalagad, pagkuhan ako, nakakuhan ko sa Ginoo, akong parents, Christian na sila. Church goer na ko, ito na time. Then pagbalik loob na ko sa Ginoo, kaya nagpabuyag mo ko before, na ako sa Bible school, so layo ko sa mga tentasyon, dito, gibukbukan, o mga pulo misay, sino mga pagkain, ampo, fasting, natanan dito. Then pag guman ako Bible school, wala ko uli sa mga ipadala ko mga churches, bisag asa ko napunta, abot ko Tagitik, Mubod, Usamis, Clarin, ana. So murag, wala ko'y time ato sa una nga mubalik dyan sa secular na kinabuhi. Napo ka na simbahan. Pagkaminyo po, nagpasalamat ko ka ang bana Christian. May kanunay po sa una maghagit nga kinala mo simba dito, muday dito sa Ginoo, mag-devotional. I am blessed. Then, bisan karon nalipay ko nga akong pamilya, akong maisuon, nagsimba po sila sa Ginoo. Dako nga panalangin. So, kanang kamo karon nga ikaw pa lang, wala imong asawa, o wala imong bana, wala imong mama, wala imong papa, padayon lang. Kaysa diha dito nga makita nimo sila nga mosulod sa simbahan uban nagdaig nimo dili jud masabot ang kalipay isuon. Yeah. Bisag amigo lang gani nga makita nimo nga misimba na malipay jud ka kaayo. Mao jud ni giingon nga the happiest thing labaw pas 1 million. Di ba? Ang kalipay kay 1 million mahurot ug mawala ra na. Magkonsumisyon pa kaahan naman tong tatan, nahaman to na kung ipanggasto. Pero ang kalag, every Sunday di mo siyang makita, malipay dyan ka kaayo. And to be honest, nalipay po ko kaayo, galing na nakakita ko ni Jimmy Rosto. Wala ko sa journey niya, bitaw, at itong diri, kay nakasapo naman ko, last year naman yung minabot diri. Pagkawala ni Aki, at nakasaksi po katong sa simba din. Pagka Sunday, John, atong nalubong na sakit din simba ka. Akong kasing-kasing, bisan dilito dako ang nagkuani mo sa una, pirpirti na akong lipay nga nakakita. How much more sa mga tao nga naghago ni mo before. Gasmay-smile na to si Aki, nagtanong ni mo sa langit karon kay nagpadayon kanya sa Ginoo. Bisan si
Si Kuya Wilson, hinilak ba itong Sunday? Talagang isimba yung igsoon. Di ba, dili matandi Kuya? Tinood, dili, kalipay nga dili jud nimo mabugti og salaping nga makita nimo ang mga tawo nga dugay na nimong giampo nga misimba sa Ginoo. Amen? Dili jud nimo sabot adtong time bitaw nga ang manghod nga lalaki induol siya sa Ginoo, nagluhod man siya dito, di isugid na tanan niya sala kung papapirti taong lipaya. Kay mao mo pinakabagtik yung karong bagtik gihapon. Adayon na mong giampo sa Ginoo. So isuon lahi jud ang kalipay. Amen? So are you that kind of friend? Sa usaba ka atong upat ka amigo isuon. Kisay amigo nimo karon. Kisay amigo nimo sa imong trabaho, sa imong mga silingan. Are you comfortable with your seat right now? Komportable ba ka naglingkod diha nga naka-amigo wala pa diha sa Ginoo? Di ba mangandoy ka? Imo ba kang minahal nga wala dahil sa imong tapad karon Lord unta someday ako ni siya makabanilihan sa imong tapad nga likuran ng bakante diha nga makauban na dyan ako simbahan kini ako ang kuan loved one. So be that friend kasama ato nga willing ka muguba og atot ay lang ning kang lumantas para lang madala nimo ang imong amigo diha sa tiilan sa Dios. Bakbaki diha sa mga pag-ampo isuon. Bakbaki diha sa pulong sa Ginoo. Then di man every time na kinahanglan mo Biblia kay na mga tao karon nga makakita og Bible mahadlok naman. Ni managa naman. Bible na po di Bible study na po ni kung mo-share sa nimo problema. Ang ginhanglan naman isun is i-share po nimo ang imuhang experience atong nag-atubang pugkag susama nga problema. The way you handle it with the Lord. Then ma-realize nimo lisod jud ang giagian nimo karon bro, lisod na sis. Pero nakaagi ko anak, pero dali ra kay na ako'y Ginoo. Kung ikaw pud muduol ka sa Ginoo bisan mo sa imong giagian karon, masugai mo ng malampusan kung naa kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Ana raman, dili na ka kinahanglan mo Bible school, dili na ka kinahanglan magtuon pag mga homiletics, mga inductive o mag-memorize pag daghang mga bersikulo mag-isod. Tun-an nimo ang pulong sa Ginoo, let it saturate in your heart that every time na mo open nimo problema, every time na musulti nimo makakonect ka, masulti nimo ang pulong sa Ginoo nga na-experience sa puding isuon. Dili na kinahanglan na mag-memorize ka og daghan. That's important is your life. Amen? So, o kato nga paralitiko, kato nga mga friends sa paralitiko nga isuon, they live a comfortable lives kung tinuod lang. Komportable naman sila kay maayon ko sila. Pwede naman unta nga pasagdan na lang ito ng paralitiko ng aming amigo. Unta ka balo pila edad ito. Mamatay na ni anytime. Tanto sa manidugay na panahon, papaulian na lang na. Ano dito? Kaya komportable sila magkinaboy. Pwede masamangita na lang og laing barkada. Right? Pwede sa mangita. Inanak sa kalibutan karon, di ba? Kung dili na ka mapuslan nila, di ba? Nakabisitahon, dili nakakamustahon, di ba? Ano man ang realidad, kung wala na kay kumbaga pulo sa ila, biyaan na ka. Pero kini sila nga friend, bisan tuod na sa komportable nga mga kinabuhi, they are willing to go into the uncomfortable circumstances o mga sitwasyon para lang madala nila balik ang ilang amigo, madala nila ilang amigo diha sa Ginoo. Amen? So pwede man tangay ilang biyaan o ilang pasagdan pero wala because they loved Him. And these kind of friends are worth keeping. Oh, klase nga mga. Minaba mo inana nga mga amigo karon nga kanunay po nag-update nimo nga wala lagi ka tulong nimo sister, absent ko. Si pastora ra ba kanunay? Uy, na ako nindot nga verse kanang nag-update nimo kanunay sa pulong sa Ginoo, mga pagitabot niya sa Ginoo. Kung naana kay naana nga friend isuon, keep them. Kay talagsaon na sila. And kung ikaw bago ka diha sa Ginoo, ginahanglan kag circle of influence nga mudut-dut pud nimo sa Ginoo. Kini gani si Glenn siya ang bida karon kay ato mo siyang bisita. Naani siya sa New Zealand pero naagaling na siya problema. Naana siya mga sitwasyon na di niya kayang i-handle. Maki-video call yun siya Pastor Minso. Usahay ni Kevin nga na siya problema bahin siya amigo, na siya problema bahin siya katrabaho. So wala ni siya problema sa una nga pasaanon ra nga siya ra o muadto mo hugoy-hugoy sa gawa sa mga amigo, isulti niya sa mga tao nga kabalo niya, nga tambagan siya mga maayong butang. Na ibilong ang iyong mga circle of influence katong nga mga tao igsuon nga mudut-dut mudala nimo diha sa tiilan sa Ginoo. Mo nang ako nang i-advertise karon ang D-group sa mga nanay, naana sa mga tatay, naana po sa mga nanay. Kung naagali mo reach out ninyo nga
i-appeal ka sa discipleship group, kana is ayaw mo kahadlok kay di man mo tudluan na magdala og Bible study. Kana is accountability, mag-isgot mo bahin sa inyong natun-an ng mga take-away sa mensahe sa Ginoo, na may mga pangutana. Okay? So kung si Ate Arlene, si Jennifer, si Lindy, isa pa itong mga kuandre, si Ate Eve, si Maricel. So kung mo-reach out ni sila ninyo, please be open. Or kung gusto po mo magpa-member sa mga D-group, pwede po mo reach out ng ako. Kung sa mga tatay po, si Kevin, pwede po mo reach out nila o ni Dundun, okay, ni Kuya Tata, ni Kuya Wilson, para kita diri na atay gitawag nga small family ba? Naapod ni sa Pampanga gitawag o D-group family. Na member po ni anak ni Kevin dito, na couple po ni. Then kato silang nga family mga isuon, nahimo Diyos lang dakong tabang sa kong spiritual journey. Doon miagin ako pag-ministry, pag-simba, pagtulo, pagdala ko simbahan. Pag-abot na ko sa Pampanga, nanganak ko duha, nagka-postpartum ko, ay nainabot ko sa rock bottom, wala ko kasabot sa kaugalingon, wala ko kaya. Sige po ko imot sa Facebook sa una. Si Pastor Amincho po itong message ako sa una kay imutira po ko kaya na, saan mo po ka? Yung message ko niya kay imutira kaayo. Pero katong nga group mo, nag-penetrate kanunay na ako sa una, kanunay ko nga i-reach out, kanunay kung ano sa pulong sa ginutanan, mapa-spiritual, financial or medical. Kaya atong time dito nga nagka-UTI ko, then pandemic man to siya, in town sila, galumba o chat na, unsa man sis, kwaon ka na ko diya, kadagong ka hospital, sis, unsa man, pagsulti lang. So, kato sila sa group na perting lang kabalakan ako, gusto ka online consultation sis, tagaan ka na kong link nga na. So, itabangan. I mean, kini nga family or kini nga grupo na itong ikuan din sa itong simbahan isuon para na i-nurture ninyo padayon spiritually. And even panahon bitong gibukatan ka kais imong gidaladala, then maulaw ka mo kuan ni Pastor Amincho, maulaw ka mo istorya sa iya. Ani nga group you can open up and be rest assured na dili na siya i-marites kay naa ni code na what you hear, leave it here unless na ipagtugot nimo. Aron lang isuon dili ta malayo diha sa gawas. Aron kita makita na atay mga small group diri and someday na ay idala ang Ginoo nga bag-o nga mga kalag kita pud ang moatiman ato po silang i-appeal sa ato ang nga group. Okay? So nakuha ba nato tutanan? So mao to siya ang kinahanglan you have na kay mga amigo or you will be that kind of friend that will win your friend to Christ or ikaw sa imong kaugalingon karon na nagbag-o pa kinahanglan member po ka usa ka grupo nga moatiman sa imo aron dili po ka malayo. So muipili man tag mga amigo mga iso pero dili sa ilang estado, dili man pasabot na biyaan nato tong mga niagi ba kung magkigay magmaking amigo man ganita ibutang nato sa utong mga una-una, are we influencing them or are they influencing us? Anak naman ko na siya na-influensya, naka-influensya ba ko nila? O sila ba naka-influensya na hinuon ako? Amen? So, in the pagtapos mga iso in the book of Galatians, chapter 6, verses 9 to 10, mingon siya, busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat o maayo, kay kung magbadasigon kita, maabot ang panahon na makaani gayud kita sa bunga ni ini. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao labi na gayud sa atong isig ka magtutuo. Buhaton ta wala nay mas labing maayong butang pa isuon kaysa pagpangabi ko kala. So win a friend or bring a friend to Christ. Itong iduko atong mga ulo. Hallelujah. We thank you Lord karon makabuntagon Ginoo. Ani aman namo karon o Dios nga naapay mga espesyal or amigo sa ilang mga kinabuhi nga wala pa nakaila din kanimo, wala pa nangalaga din kanimo. Lord, amo silang giisa karon. Dili man ako manganlan tagsa-tagsa kini mga tawhana karon Ginoo. But I know God that you know them. Nakita nimo ilang makasing-kasing, nakita nimo ilang mga tibuha. And thank you Lord na bisang karon takna anak istorya ka kanila. Pwede nimo i-mention isuon kanang ngalan sa imong amigo, ngalan sa imong special or your loved one karon, pwede ni mention imo lang ngalan that Lord, I want to bring this one to your throne. Lord, I want to bring my friend dinha kanimo. Kay nindot kaayo ang mga lagad ug Ginoo. Nindot kaayo nga
tay manluluwas. And I want my friend to experience that also. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat kayo, Diyos. Salamat kayo. And nang matagusan ka na mo karong kabuntago, tagaan mo kaiso o determinasyon pagtuo to continue to do the work of God regardless of the challenges and obstacles. Kay kabalumi, Lord, na nakikuban ka. Kabalumi nga anak ka. We are not alone ani nga gubat sa kinabuhi, nakikuban ka na mo. We thank you, Lord, that as we continue to pray for them, you will give our hearts, O Lord, the right word para buhingan nato kanila in due time, amo silang makauban sa pagdayo o pagsimba kanimo. We give you all the glory and honor this morning in Jesus' name. Amen and amen.